Okay, magandang hapon po sa ating lahat at nandito po tayo sa ating sasakyan, nagva-vlog, no? At while yung aking asawa ay ng grocery, naghihintay po ako dito sa parking lot, no? So ito tinake advantage ko na yung time, opportunity para hindi masayang yung oras. I-update ko kayo patungkol dito sa isang taon na nangyari na kinidnap, rendition dito kay former President Rodrigo Roa Duterte, na sa kasalukuyan nandoon siya ngayon sa Hague, no? Nakakulong at sabi pa nga niya ay ginawa na niya ang lahat at hanggang ngayon heto na nga na lagi niya itong sinasabi si former President Duterte na akong bahala sa mga pulis, no? Basta gawin nyo lang ang trabaho nyo at kung meron man ang mananagot, kung hindi, kung meron mang magrereklamo ay sagot ko kayong lahat. At yan nga ay nagawa. Yan po ay nangyari. Si former President Duterte na nga ang nanagot, no? Kahit naman ay kasi ginawa yan ni former President Duterte para to convince sa mga kasundaluhan natin at sa mga kapulisan natin na to do their job, no, as a policeman, as bilang isang sundalo, na especially dito sa usaping war on drugs ni Tatay Digong, na to encourage these policemen, these soldiers, no, na nasa likod lang si former President Duterte. Basta gawin nyo lang ang trabaho ninyo, no, huwag kayong matakot, no, sa batas natin, kasi si Tatay Digong ang mananagot at siya yung anong tawag doon, siya yung bilang magtanggol dito sa mga kapulisan at sa mga kasundaluhan. Ayun na nga, no, ay nangyari na nga ang nangyari, no? Kahit kung tutuusin ay hindi dapat si former President Duterte nandun ngayon sa The Hague. Nandun po siya ngayon sa The Hague, pinagtripan siya ng ICC dahil ginamit po itong mga ICC na ito sa mga kalaban niya sa politika, at alam ng taong bayan na ganun po ang nangyari. Hindi na po mauuto ang taong bayan sa mga ganyang usapin. Alam natin na lahat ng ito nangyari kay Tatay Digong ay lahat patungkol po ito sa pamumulitika ng kalaban. Okay? So ngayon ay isang taon na nangyari nung dinakip si Tatay Digong at hinuli, at malapit na nga ang kanyang birthday. So nag-birthday siya doon sa Hague, no? Kung maalala po ninyo, pumunta po tayo sa Maynila at kabilang tayo doon sa mga nagrarally, nag-celebrate doon sa birthday ni Tatay Digong nung nandoon na siya sa loob ng kulungan. Ngayon naman, pangalawang birthday niya na ito, no, na nandoon siya sa kulungan. So heto po yung balita, panoorin po natin, ha, kasi po nagsalita na po itong si Attorney Kaufman na magbigay kayo ng bulaklak para kay Tatay Digong to show your love and support for former President Duterte, no, sa kanyang I think this is the 81st birthday of Tatay Digong, no? Kasi 80th niya, special yung birthday niya last year, no, 80th, pero nandun pa siya sa kulungan, kawawa. At yan na nga, no, nagsalita na rin si Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin nyo, abang-abangan nyo yung video natin ngayon, kasi nagsalita na rin si VP Sara patungkol dito sa nangyari kay Tatay Digong at sa palapit na birthday ni Tatay Digong. Ito, panoorin muna natin itong balita na ito at magre-react tayo, okay? Hinikayat ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ika-81 kaarawan. Sa March 28 ang pagdiriwang ng panganakan ni dating Pangulong Duterte na nasa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Kaufman,
Gusto niyang makita na punong-puno ng mga bulaklak ang labas ng ICC hanggang sa court premises at sa kalsada. I want to see them flooding this place with flowers like they did yesterday. I don't just want to see them on this floor. I want to see them all the way to the court premises, half a kilometre down the road. Let's see that. Show your love for him. Show your support for him. So, ito dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV, no? Alam ko merong mga nanonood dito sa akin na mga supporters ni Tatay Digong na nanonood rin dito sa Donmar TV, no? Kung ikaw po ay nanonood ngayon at nandyan ka sa Hague, no? Punuin niyo ng bulaklak ang ang lugar diyan sa ICC. Okay? Punuin niyo ng bulaklak. Mahalaga 'yan, no? Para malalaman po ni former President Duterte na mahal ninyo siya. Okay? Alam naman natin na si Kaufman at ang pamilya ni former President Duterte lamang po ang makapagbisita sa kanya dyan sa kulungan. Baka merong mga pictures o videos na maipakita natin kay Tatay Digong yung ating suporta sa kanya. Okay? So mahalaga po na ganong way, no? Maipakita natin kay Tatay Digong na hindi siya nag-iisa. Okay? Sa ipinaglaban niya, nasa likod po niya ang taong bayan. Okay? So gawin natin 'yan, yung request ni Attorney Kaufman, no? At nagpapasalamat po tayo kay Attorney Kaufman sa mensahe na 'yan, sa request niya 'yan para magkaisa po tayo mga supporters ni former President Duterte na maipakita na para hindi mawala ng pag-asa si Tatay Digong, no? Dito sa mga ipinaglalaban niya. Okay, at hindi siya mawalan ng pag-asa, no, na mabuhayan ang kanyang ang kanyang kalusugan diyan, no, na meron pang pag-asang makalabas siya kapag pagdating ng panahon na si Vice President Inday Sara na ang magiging presidente. Kasi sa ngayon sa administrasyong Marcos parang malabo na makalabas itong si Tatay Digong kasi nga alam natin itong ICC na ito ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Okay? At alam natin na medyo sa paniniwala natin kasabwat yung administrasyon at itong ICC na ito. Do it peacefully and lawfully. Yan po ang panawagan ni Attorney Kaufman. Ito. Pakinggan rin natin ito, no? Naglabas ng mensahe sa social media si Vice President Sara Duterte sa kanyang paggunita sa unang anibersaryo ng dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa the Netherlands. Aniya ay extraordinary rendition o kidnapping sa dating Pangulo ay isang pangyayaring sumubok sa demokrasya at sa prinsipyo ng due process at rule of... Yan ang lagi kong sinasabi. Yung pagdakip nila kay Tatay Digong, no, insulto yan sa lahat ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Unang-una, kung hindi po natin iisipin na presidente itong si Tatay Digong, wala pong karapatan ang mga dayuhan, especially itong ICC na ito na hindi na tayo miyembro, wala silang karapatan para dakpin, hulihin, under sa kanilang batas, ikulong ang isang Pilipino. Okay? Kaya nga, insulto yan sa atin. Walang ibang mabiblame dyan kundi ang ating Pangulo ngayon na si Bangag Marcos. Siya talaga ang mabiblame dito. Kaya nga ngayon na presidente pa si Marcos, okay pa ang kalagayan mo ngayon. Pagdating ng panahon na si Vice President Inday Sara Duterte na ang presidente,
good luck na lang ako sa iyo, BBM. Kasi po hindi naman sa paghihiganti kay BP Sara, kasi ang mga Duterte hindi naman yan mapaghiganti. Pero alam ko marami ang magrireklamong Pilipino sa ginagawa ni BBM kay Tatay Digong. At dahil hindi na siya immune by then, no, kung matapos na ang kanyang termino sa pagiging presidente, pwede nang makulong si BBM. And I know for sure, kung merong magrereklamo dito kay BBM, malaki ang chance na makulong talaga yan si BBM. At si former President Duterte na naman ang makalabas. Babaliktad yan Babaliktad yan. Hindi sa lahat ng bagay, BBM, na nasa itaas ka. There will come a time na ikaw na naman ang nasa kulungan at si Duterte na naman ang nasa labas. Hintay-hintay lang. Hintay-hintay lang, BBM. Sa bansa, binigyang diin ni BP Sara na ang paggamit ng batas bilang sandata sa politika o personal na interes ay pagyurak sa karapatan at soberanya ng bansa. Nanawagan siya sa publiko na manatiling mapagmatsyag upang manatili ring malaya at matatag ang mga institusyon laban sa anumang pagtatangkang sugpuin ang hustisya sa bansa. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Yan ang ating dapat isipin. Itong administrasyong Marcos, ang batas natin, no, binaboy na nila. Kahit nga yung pag-appoint ni Ombudsman Remulla, no, sa pagiging ombudsman, nakakasuka. Hindi naman karapat-dapat si Remulla dyan sa posisyon na yan Kasi si Remulla may pinapanigan. Imagine that one, si Remulla, pumapanig siya, sumang-ayon siya sa sinabi ni Erwin Tulfo. Ano bang sinabi ni Erwin Tulfo? Sometimes we have to bend the law. Kaya nga, nakakatawa yung bending the law na yan Diba? So, naniniwala po tayo na itong administrasyong Marcos na ito, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para bumagsak si Duterte, ipabagsak si BP Sara, no? Kasi hindi nila matanggap-tanggap na si BP Sara ang mananalo sa 2028, si BP Sara ang gusto ng taong bayan at hindi sila. Kasi si BBM nakapansin na siya na kahit saan siyang event lumalakad, wala nang pumalakpak sa kanya, wala nang gusto sa kanya. Kasi mapapansin niya yan Nung 2022 election, nung kasama pa niya si BP Sara sa mga kampanya, halos nga makikilig yung taong bayan. Makikilig na makita nila si BP Sara at si BBM. Pero ngayon, hindi na. So, mapapansin yan ni BBM na there is something wrong sa kanyang pamumuno. Kasi alam ni BBM mismo sa sarili niya kung ano ang kakayanan niya. Alam niya na hindi siya marunong maging presidente. Hinayaan lang niya ang kanyang gabinete na yun ang magtrabaho. Kasi walang instruction galing sa kanya yung mga gabinete ni BBM nga rin. Hindi rin alam nila kung anong gagawin nila kasi weak leader nga si BBM Yan ang problema. Tapos ngayon, kung i-criticize ka ng mga DDS at number one na critic ni BBM ay si former President Duterte, talagang ginamit niya yung ICC para makulong, para wala nang sagabal na mag-criticize sa kanya, which is si Duterte. Diba? Saryong ito ay isang panawagan
Para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag, kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. So, ayan, maganda yung mensahe ni VP Sara, no? Nananawagan itong si VP Sara na reminding all the iba't ibang ahensya ng gobyerno na do your part. Do your part. Mag-serbisyo kayo sa taong bayan. Huwag kayong magserbisyo para sa Pangulo. Even if under kayo sa Pangulo, i-prioritize nyo yung taong bayan. Okay? I-prioritize nyo yung taong bayan. Example, DSWD, di ba? Kahit mahina ang instruction ng Pangulo patungkol sa inyong mga ginagawa dyan, no? Gumawa kayo, be creative. Huwag na lang kayong umasa sa presidente, kundi gumawa na lang kayo ng hakbang without the president's suggestion. Gumawa na lang kayo ng bagay na makakatulong kayo sa taong bayan. Yun ang aking yun ang aking payo dyan. Kasi kung aasa tayo sa mga desisyon ng mga ahensya ng gobyerno sa presidente, malabo yan. Bobo pa yung presidente natin, bangag pa. Laging nagpa-party sa Malacanang, walang isip yan. Wala yang master plan, ika nga, sabi ni VP Sara. Ito naman, ang interim release ni Tatay Digong, no? Patuloy na iginiit sa ICC ayon kay Attorney Kaufman. Ito, panoorin natin to. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC. Kasi binasura na ito ng ICC. Pero ang kagandahan nito, hindi po nag-give up itong si Nicholas Kaufman. Patuloy pa rin niyang isinusulong na makalabas na si Tatay Digong. Ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Ipinaliwanag na rin ng British-Israeli lawyer ang partisipasyon sa kaso ng mga dating miyembro ng gabinete ni Duterte na ngayon ay tumatayo ring mga abogado ng dating Pangulo. They provided valuable assistance. Doesn't mean they had access to confidential documents. They are fully aware of the restrictions of their involvement in the case, but these lawyers came along to help us, and they said that they provided us with a number of documents, police manuals, all sorts of information which the prosecution itself didn't even bother producing at the confirmation hearing. Sinabi rin nito na dapat itigil na ang mga haka-haka sa hindi pagharap ng dating Pangulo sa katatapos ng confirmation of charges hearings. He gave his reasons for not attending the hearings, and he made them very clear in his waiver, which he filed with the court. I know that Senator Leila de Lima thinks that this was invented and someone wrote it for him. Well, I can assure Senator Leila de Lima that that is not the case. Those were the president's words himself. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Ito lang sa akin ang comment ko dyan, no? Sa panawagan po ng interim release kay Tatay Digong, no, na pansamantalang release while the case is going on. Yan ang isinusulong ngayon ng attorney ni Tatay Digong. Ako, no, masakit itong sabihin ko sa inyo, taong bayan, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, pero parang
20% na lang ang chance ko dyan, no? Kasi wala talaga akong tiwala dito sa ICC eh. Bias talaga sila eh. So 80% siguro yung sigurado ako na papabor ito sa mga kalaban ni Duterte, no? At 20% lang ang sa atin na lang isa magdasal tayo na there will be a miracle na ma-bless itong mga utak ng utak at puso nitong mga judges ng ICC na makalabas pansamantala si Tatay Digong while the case is going on. Kasi po I hope makikita ng mga judges, no, ng ICC kung ano ba talaga ang pakay ng mga kalaban ni Duterte. Sana makita nila ang kabutihang loob nitong si former President Duterte. Sana matuklasan nila, sana maisip nila na mag-research pa sila ng mag-research sa pagkatao ni former President Duterte. At sana wag silang basta-bastang magdesisyon na si Duterte ay isang kriminal, kundi mag-imbestiga pa sila ng malalim para mapatunayan na wala talagang ginorgor si Duterte dito sa panahon ng siya ay presidente. Ginawa ni former President Duterte yun to protect the Filipino people, and I hope na itong mga judges na ito, na mga ICC na ito, ay ma-realize ninyo yan, no? Kasi sa pagkakaalam ko, no, as of now, sa tingin ko parang walang awa itong mga judges ng ICC kay Tatay Digong, kasi siguro hindi sila nagre-research. Yun ang sa akin, ha. Baka hindi sila nagre-research. That's why ako medyo 80% lang ang 20% lang ang ko sa ngayon na makalabas si Tatay Digong. 80% yung wala na talagang chance, kasi po as of now bias talaga, no? Bias talaga. Mas lalo na yung natanggap nating balita na sa 18 ex-Marines na nakunan ang mga tauhan ng ICC na pumunta sa Pilipinas, escorted by some officials dito sa bansa natin. Nakakalungkot yan. Diyan pa lamang makikita mo na walang matino na laban ito kay Tatay Digong. Doon pa lamang masasabi mo talaga talo na si Duterte dito, kasi nakikita na natin yung mga galawan ng ICC parang may anomalya, pabor-pabor rin di ba? Heto naman, pakinggan rin natin ang statements, ambush interview ni VP Sara patungkol dito kay Tatay Digong dyan sa The Hague, no? Sa maghalos 2 taon na siyang mag-birthday dyan, no? Sa ICC. Ito, panoorin natin si VP Sara. Pakinggan ninyo. Hindi lang mga Tabuenos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyaring pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes
dyan ako believe kay VP Sara at ni Attorney Nicholas Kaufman, no, na alam nila na malabo nang ma-approve itong interim release ni Tatay Digong, pero still ginawa nila. Kaya nga hope natin baka may miracle na mangyari, di ba? Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasan para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bansa. Nananawagan si VP Sara, no, na magdasal tayo na maybe one of these days na meron talagang miracle, no. Wala namang wala namang imposible, no, kung magdasal tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, di ba? So ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga supporters ni Tatay Digong, no, ay let's pray every day, every night, no, na makalabas na si Tatay Digong, no, kahit hindi pa natapos ang hearing, may pansamantalang kalayaan. Okay, dito naman pag-usapan rin natin itong opinion, no, nagsalita na itong si Senator Robin Padilla rin sa sitwasyon ni Tatay Digong. Okay, ito panoorin natin. Maraming salamat po. Ngayong araw po, ika-11 ng Marso, ay inaalala po natin ang nangyari noong nakaraang taon. Ang atin pong dating Pangulo ay puwersang dinala at ngayon po ay nakakulong sa The Hague, Netherlands. At ako po ay nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan na ang Senado po ay hindi naging tahimik dito dahil nagkaroon po tayo ng resolution number 28 na ito po ay yung expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. At nais ko lamang So, yung resolution na yan, para sa akin malabo pa yan kasi under kasi tayo sa Administrasyong Marcos. Pero ako for sure, I'm 100% sure na pagdating sa panahon na presidente na si VP Sara ay babaliktad ang lahat. Sure tayo dyan. po, Ginoong Pangulo, na ipaalala sa ating mga kasama na meron din po tayong proposed Senate Resolution number 307. Ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Yun lamang po, mahal na Ginoong Pangulo. Maraming salamat. Thank you. Majority. At least si Robin Padilla, no, pinaglaban pa rin niya na sa batas natin dito sa Pilipinas ay matutulungan pa rin natin itong si former President Duterte. Okay, so yan, isa rin tayong magpapasalamat kay Robin Padilla kasi sa ups and downs ni Tatay Digong ay hindi talaga niya iniwan itong si former President Duterte. Okay, Senator Robin, no, mga supporters ng mga DDS, no, ay nagpapasalamat po kami sa inyo, no, na sa walang tigil na ipinaglaban mo yung ating hero, no, na si Tatay Digong, no. We are very much thankful to you, Senator Robin Padilla. Okay, punta tayo sa next natin. Ito yung mga supporters ni Tatay Digong, no, nag-alay ng misa at ala-ala ni sa mga kabutihang ginawa ni former President Duterte, no, at mga supporters ni Tatay Digong. Ito panoorin natin.
Nagsagawa rin ng misa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City para sa paggunita ng ika-1 taon ng pagkakaaresto yan. Dinalahon po yan ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Davao City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, ano bang nangyari dyan ngayon? May sinabi ba ang Vice Presidente? Ruth, isang misang idinaos dito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali. Kasabayan ang ika-1 taong anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Personal itong dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang misa, nagpaunlak ang bise ng maikling panayam sa mga taga-media. Muling iginiit ng pangalawang Pangulo na kidnapping ang ginawa sa kanyang ama. Hindi aniya huhupa ang galit ng mga Pilipino hanggat di maibabalik ng bansa ang dating Pangulo. Pakinggan natin ang bahagi ng aming ambush interview kay VP Sara. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-quit dito sa ating bayan. Patuloy din daw ang pag-a-apply nila sa interim release ni FPRRD kahit pa paulit-ulit itong madinay. Natanong din natin si VP Sara tungkol sa gulo sa Middle East. May puna siya kaugnay sa mga isinagawang hakbang ng pamahalaan. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Sa isang pahayag naman ni Congressman Paulo Duterte, sinabi niyang mananatiling isang mahalagang petsa sa kanilang pamilya ang araw na ito at maging pa sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Sabi pa niya ang pagdakip sa kanyang ama ay hindi lang isang political event, kundi araw din umano ito ng isang ama na kinuha mula sa kanyang mga anak at mga apo. Samantala, present din sa misa kanina ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Hiling daw nila maayos na kalusugan para kay Digong at makauwi na siya sa Pilipinas. Nagkalat din sa lungsod ang mga tarpaulin ni Digong na may nakasulat na A Prayer for PRRD. Ruth, sa ngayon, alas 5 ng hapon ay magkakaroon ng isang programa dito ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park ng lungsod. Bago yan, magsasagawa muna sila ng Walk for Justice mula Magsaysay Park papunta dito sa Rizal Park. Ruth. Yan po ang Express report ni Bril Montalvo ng News 5. Shout out sa mga audience natin dyan sa Davao, no, na nagdiriwang sa ating binigyan talaga ninyo ng halaga ang magiging kaarawan ni former President Duterte, and at the same time ay binigyan ninyo ng halaga po yung mga kabutihang ginawa ni Tatay Digong, at nagdadasal po kayo dyan, no, na meron pong magandang mangyari po soon kay former President Duterte. Okay? So, ayan, hindi lang naman Davao ang siguro naman ay buong bansa po ang nagdadarasal po kay former President Duterte, at alam yan ng taong bayan, no, na gusto na ng Pilipinas maibalik ang tapang at malasakit. Yan ang lagi nating
naririnig po, no, na gusto ng taong bayan. Ibalik ang tapang at malasakit sa 2028, no? At while we are waiting for 2028 ay ipagdasal natin si Tatay Digong. Okay? So guys, paki-like, paki-share itong video na ito, no? At mag-comment na rin kayo sa inyong opinion. Babasahin natin 'yan sa comment section, okay? Sa mga itinalakay natin. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, no? At libre lang ang mag-subscribe, walang bayad 'yan, no? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.